Yun, isang mapagpalang araw. Sa araw na po ito, tayo po ay mag-ayos ng TMX 125 Alpha. Hard starting ba ang motor mo? At hirap kang paandarin, aandar, tapos mamamatay. Ano ang sira? So sa araw na ito, ang ating video ay tungkol sa ating conversion ng CDI at ano ang sira ng ganito, bakit tayo magko-convert ng 4-pin CDI. So kapag ganito po ang sitwasyon ng inyong motor, hirap mag-start o hirap kang pa-startin kahit sa push button, ang kadalasang sira nito ay yung stator, yung primary coil, yung nagsusupply sa CDI ng motor, kaya hirap siyang mag-start. So ang gagawin natin ngayon ay magko-convert tayo ng CDI. So ngayon natanggal ko na yung kanyang original na CDI, tapos ang ipapalit natin itong Lipano 110 4-pin or battery operated. So paano bang gagawin natin? So dito sa CDI natin, kung titingnan natin dito sa pin, mayroong 1 sa taas, 2, 3, 4. Kailangan alam natin yung kanyang wirings. So kapag bumili tayo ng ganitong CDI, wala siyang kasamang socket. So meron akong naitabing socket, ganito 6-pin. So ang gagawin natin, yung original na pin, tatanggalin lang natin. Ito yung kanyang original, pinagtatanggal ko na siya. So ilalagay na lamang natin dito sa So paano ba ang nito? Dito sa taas or sa bandang kaliwa, ito yung kanyang pulser. Ito number 2, ito ang kanyang ignition coil, or hindi ito. Yan, ignition coil. Itong black yellow na wire. Ang pulser, ang kulay niya ay yan, blue yellow. So yan. Tapos yung bandang baba kaliwa, ito yung kanyang ground. Tapos itong bandang kanan, ito yung kanyang 12 volt supply para siya ay gumana. So ang gagawin natin, itatapat natin yung yan. Mahirap pag walang taga video, yan, tagahawak ng video. So gagawin natin is yan, tatapat natin pag ganyan. Tapos yung bawat socket ay yung bawat pin, yan, ilalagay na natin, puposition natin dito sa taas yung kanyang pulser or pick up coil. Sa pick up coil, pagsasamahin natin yung kanyang kill switch, ito, para gagana pa rin yung kanyang kill switch. Ano ba yung kill switch niya? Anong kulay? Black, white. Yan, yung black, white, pagsasamahin natin sa pulser para gagana pa rin siya yung kanyang Tapos pangalawa dito, yung kanyang ignition coil o yung black yellow. Pagkatapos nyan, yung kanyang negative o yung body ground, ito yung pick up coil, negative ng pick up coil. Ang kulay ay green, white. Pagsasamahin natin sila ng green. So yun, saan siya nakaposisyon? Dito sa kaliwa, bandang ilalim. Tapos yung kanyang 12 volt supply,
dito tayo kukuha sa dati niyang linya na ng primary. So saan ba yan nakadugtong? Dito, pinutol ko na rin siya. Yan, papuntang stator yan. Papuntang stator. Pinutol ko na. Tapos saan natin ito ilalagay? Yung kanyang accessory wire, ang accessory wire ng Honda ay kulay itim. Yan. Dito natin yan ilalagay sa may switch ng brake light switch. Yan, nakikita nyo po. Yan, diyan natin siya ilalagay. Gaganyan natin yan. So ikakabit ko muna isa-isa, tapos babalikan ko kayo. So ito na yung ating ito yung ating CDI. Nailagay ko na. Yan, sinalpa ko na siya. Yan. Explain ko ulit. Itong dito sa baba, ito yung kanyang 12 volt supply, negative. Tapos ito yung kanyang ignition coil. Dito sa taas yung pulser na pinagsama natin yung kanyang kill switch. Tapos itong black red nito, ito yung dati niyang socket, wire sa primary na ngayon ay disable na natin. Yan, nilagyan natin siya sa accessory wire ng motor, sa brake light switch. Ayan. So testingin natin. Testing natin. So yun, kinabit ko muna yung kanyang tangke. Susian natin. Lakas ng kanyang ng kanyang kuryente. Madali lang siya mag-start. So yun, kapag mayroon kayong problema sa inyong stator, mahina ang supply, hirap pa rin, huwag na kayong magpalit nito kasi mahal ito. Sayang ang kanyang stator. At saka kung makakabili kayo ng stator replacement, sayang DC or battery operated na CDI na lang mo po kayo para mas makatipid at maging hindi sa trabaho. Yun lamang po. Maraming salamat. Salamat sa panonood. God bless.